mundo, don't be indulged into the world, diba? Yun yung ano eh. Parang, yung ano sa amin, yung, i-exit ba ako o hindi? Kasi kung hindi ka i-exit, parang ano kasi yun eh, money against me. Parang ganun yan. So, I myself, I was like, thinking, parang ano ba na, laging nagpipray. Lord, have your way. Lord, sagutin niyo po ang mga tanong namin na maayos kami dito, maging legal, may ganyan. But then kung darating nga yung time, di ba, nagbaba na ng ano yung Russia, parang gano'n. So, parang sa point na yon nandun yung, mag-ubay ba ako, Lord? Kasi kung mag-ubay ako, Lord, malaki ang mawawala. Di ba? Ganon yun eh. Maipon ka. Pero, you're into money. Kasi nga, you are afraid to lose that ipon. Kasi nga, you are into savings na kasi eh. Parang nandun na yung ano. Pero my question is, I was like, keep on praying, asking the Lord, oh Lord, have your way. Oh Lord, dinggin nyo na ang panalangin namin. Tapos andyan na yung ano na magiging parang okay na, maging legal na. Parang nadi-disobey pa rin, complain pa rin. Parang ganun, ayaw ko kasi ganito, ganyan. Pero actually, kung gustuhin mo, magagawa yun. Kahit wala ka, everything will, smooth ang way niya. If you are really trusting the Lord, that God is really our provider, right? Kahit wala kang ipon, parang instant na lang siya, parang bigla na lang, oh ganito, sige, mag-ano ka, kasi meron ako nito, meron ako niya, di ba? Very smooth siya. Kasi nga, ang point kasi doon, nakikita ni Lord yung kung ano yung laman ng heart mo. Kung magtitiwala ka ba sa kanya? Yes. Ito yung parang pagsubok, challenge for us. Magtitiwala ka ba sa akin or what? Kahit wala ka, kahit ano ka, gagamit ako ng ibang tao. So, nandun yung ano eh. Parang yung ginawa ni Abraham. Kaya sa atin ba? Yung sa anak. So, kumbaga, yun sa amin, yun yung parang very, na parang ma-share ko. Kasi nga, into money ba ako, Lord? Mag-o-obey ba ako sa'yo? Ito na yun eh. Parang ganun. Kasi yung pera makikita yun. Pero yung kaligtasan mo, na parang alam mo yung ano. Yung mo, no? Kasi nga, every time kasi sa Moscow, parang ay, parang, di ba ganyan? Ay, parang, nilingon ako. Ay, ganyan. So, ang naidudulot doon, afraid, nervous, parang, kung ganun yung lagi mong mararamdaman, it will affect everything doon sa health mo. So, yun yan. Kumbaga ngayon, may magagawa ka na, ba't hindi mo siya gawin? Parang gano'n. Isa pa sa, in support doon, may nagtanong kasi, minsan mahirap magdesisyon talaga. Kasi hindi sumasagot ang Panginoon audibly, di ba? Mas maganda sana ng Old Testament. Meron silang proseso na pag nagtanong sila David, sila Saul, Panginoon, gigiyera ba kami? Hindi. May binibigay na senyas sa Panginoon. Sa atin, wala eh. Ang pinaka-senyas talaga diyan, una, dapat familiar ka sa salita ng Diyos. Pangalawa, yung tinatawag namin na yung peace of mind. Yes. Pagkakalooban ng Diyos, may peace of mind. Pag may doubt ka, normally, hindi tama yan. Pagka may doubt ka, may takot ka, hanapin mo kung saan ka pwedeng maging peaceful. Yes. Yun ang ng payo. Kasi yun nga yung maganda sa, parang mahirap siya, kasi ba't hindi siya magsalita, no? Pero on the other hand, diyan nga natin makikita yung pakikipag-usap niya through the Holy Spirit at saka yung salita niya. Tapos singi ka rin ng counsel kung may mga magbibigay ng counsel. Amen. Pero at least yung kapayapaan. Kaya hindi po sayang yung pagpunta nyo. At saka katulad nito, kayo. Kasi nga at Bonus first na to bonus pa rin. Opo, amen. Kasi nga parang hindi namin akalain na siya yung ganyan kasi dati ayaw ko kasi nga mag-save na lang ako then uwi, parang gano'n. Pero biglang siya, tapos biglang kinaugasan, bakit biglang nagsabi na, huy, mag-ano ka, obey ka, parang gano'n, huy, may ano ka naman, Impression ng tao, parang gano'n, makikita mo pa yan, sige na, go na, parang gano'n. So, very peaceful, yung hindi ka na nagda-doubts, hindi ka na, kaya biglang ko sinabi kay Ruby, huy, exit tayo, tapos, ito yung siya, sabi niya, ayaw ko, ganito, ganyan, marami din siyang doubts, pero nung time na yun, parang sabi niya, bakit ako hindi naghihindi sa'yo? Yung parang, sige. So, at peace siya. Very smooth siya. So, yun yung kagalakan na kung saan we should trust Him fully. Kasi nga, nakikita niya yung kung ano yung laman ng heart. So, this processing, there's something leading in you. Hindi natin alam kung ano yun. But then just keep on moving, keep on pushing. Because we know that the Lord is with us.
The Lord that sinabi nga niya doon sa ano niya sa kanya salita sa Isaiah, di ba? We are not walking alone because God is with us. So every step in our way nandun siya. So let's just keep on trusting. Ay, ito pa, itagdag ko pa dyan. Amen. Minsan natatakot tayo. Alam niyo, ako personality ko yung, alam niyo, may personality na introvert at saka extrovert, ano? Tubig Ako din. yung tao na masyadong napakaingat magdesisyon. Pero kapag pinairal mo yung ganun, wala ka ring madidesisyon, no? So ang punto rito, ang pinaka ano natin, security natin sa Panginoon, huwag kang matakot gumawa ng desisyon. Bakit? Kasi kahit magkamali ka, hindi ka bibitawan ng Panginoon. Unlike sa tao, sa employer, natatakot ka isang mali mo lang, itsipera ka na, no? Ang Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Pangalawa, hindi lamang yung, hindi ka niya bibitaw kung sakali magkamali ka. Isa pa, kung nagkamali ka, ang Kristiyano, all things work together for good pa rin eh. May matututunan ka. Kaya walang nasasayang eh. Kaya yung decision making, pinakamahalagang binigay ng Diyos sa tao yan. Hindi niya tayo ginawang robot. Kaya naman kahit nasa salvation, iniintay niya na mag-decide ka, yes Lord. Akala ng iba, automatic lahat ligtas. Eh, ginawa niya, binayaran niya, pero magiging effective lang kapag sinagot mo siya. Eh, yun ang iniintay ng ginagalang niya yung ating desisyon. So ngayon, kapag nag-decide tayo, unang-una, yung salvation natin, hindi naman nawawala. Kahit na magkamali ka ng desisyon, part ng buhay yun, no? Pero, sure lang na natututo ka. Kung nagkamali ka, natuto ka, o kaya, mas maganda rin yung marami kang alam sa salita ng Diyos. Kasi mga pattern yan eh. Pattern. Tulad ni Abraham, biro mo, papaala yung anak mo. Ibig sabihin talagang papatay niya, pero masakit sa kanya yun, pero ginawa niya kasi mas ano niya yung Panginoon. At saka yun din yung isang tip ko sa inyo na siguro mahal na ni Abraham yung anak niya by that time. Kasi biro mo, naghintay siya, 75 years siya nung tinawag siya ng Diyos. Wala pa siyang anak. After 25 years, doon nagkaanak. Alam mo, kami, lolo na kami, no? Lolo at lola. Mas mahal mo yung apo mo kaysa sa anak mo eh. So tingin niya siguro kay Isaac, hindi lang anak, apo pa. Tapos nag-iisa, tapos minahal niya, na ano na ang Panginoon. Unang-una, susubukan ko yung pananampalataya. Pangalawa, titignan ko kung mas mahal niya yung anak niya. Nabigay ko kaysa ako na nagbigay. Masakit kay Abraham yun. Kaya nga tinawag siyang father of faith. Actually, pag inaral niyo mabuti yon, si Jesus Christ yung nilalarawan ni Isaac. Yung bugtong niyang anak, mahal-mahalan niya, papatayin niya, no? Nakita na ng Diyos. Actually, pinatay niya na yung anak niya. Kung alam niyo yung doctrine. Sa isip niya, pinatay niya. Hindi mo iaangat yung sundang kung hindi mo pinatay sa isip mo. Kaya nga sa murder at saka homicide, ganyan yan eh. Yung bago mo siya mapatay physically, kung pinlano mo. Ibig sabihin, naggalit ka na sa kanya. Ibig sabihin, pinatay mo na, sineparate mo na yung affection mo. So, ginawa na ni Abraham, pinatay niya na yung affection niya dun sa pinakamamahal niyang anak. Physical na lang yon. Yung sabi ng Diyos, napatunayan na. So, wag na. Pero in spite of that, na pag inaral niyo yun, nalungkot pa rin si Abraham. Masaya siya na hindi niya napatay yung anak niya, pero malungkot siya dahil wala silang dalang offering sa Panginoon. Kasi pag nag-worship sila, nag-offering lagi eh. Nung time na yun, hindi siya nag-bitbit kasi ang alam niya talaga, anak niya. Pero alam mo, ginawa ng Diyos, dahil wala siyang dalang pang-offering, wala siya, kumbaga hindi siya nagano ng backup plan. No, talagang nasa isip niya, anak niya lang talaga papatay niya. Ayun, may pinakita ang Panginoon na isang tupa. Sa lahat ba naman ng lugar, ba't nasa taas ng bundok, tapos nakasalangat yung sungay niya dun sa kaya nga tawag doon, Jehovah Jireh. Pinrovide ng Diyos yung kapalit ng kanyang anak. So dapat tayo yung iaalay sa impyerno dahil sa kasalanan. Si Kristo dinanas yung impyerno. Pag inaral niyo yung Brad, kahit sa Sunday school, si Jesus Christ nagpunta rin ng impyerno. Medyo malalim na doctrine yun. Napunta siya ron, no? At hindi para pangaralan niya sina Satanas o na maligtas, hindi. Basta may mission siyang ginawa doon. Pero dinanas niya yung impyerno talaga nung nakapako siya sa krus. Dahil sa atin, Kaya ang tao ngayon, pag napunta sa impyerno, hindi niya masisisi ang Diyos eh. Sabihin niya, ba't ako napunta sa impyerno? Yun na nga eh. Hindi na nga sa kasalanan, kaya ka mapupunta sa impyerno kasi yung kasalanan may solusyon na eh. Kaya ka mapupunta sa impyerno, tinanggihan mo yung
solusyon. Mismong anak ng Diyos na nag-sacrifice na nga para huwag ka nang matuloy doon, hindi mo pa tinanggap. Ano? So, ganun lang. So, salamat mga kapatid. Baka may mga ano kayo, lakad pa kayo, ayaw ko na Nakain kayo mo na ako, i-hold. Pastor.